Magandang araw mga ka-adventure. Bago natin simulan ang ating storya, paki-hit na lang ng subscribe button para updated kayo sa mga panibagong videos natin. Magandang araw Kuya Hari at sa iyong mga taga-subaybay. Bago ko po simulan ang aking kwento, itago nyo na lang po ako sa pangalang Lino. Nasa mga 10 taong gulang ako noong nangyari ang insidenteng iyon, Kuya Hari. Grade 5 ako noon sa pagkakaalala ko. Lagi akong pinaalalahanan ng aking lolo na hindi na maglaro sa labas sa takda ng alas 6 ng hapon. Sa bahay pala ng lolo ako nakatira, Kuya Hari. Dahil simula nung pinanganak ako, dito na kami nakatira ng mga magulang ko. Alas 5 ng hapon yun, Kuya Hari. Galing ako sa paaralan. Pagdating ko sa bahay, inutusan ako ng lolo ko na mag-igib ng tubig. Sa harap pala ng bahay ng aking lolo, Kuya Hari, mayroong 4 na puno ng mangga. At doon ako madalas nakatambay kasi maliwalas at malamig. Pagkatapos kong maigib ng tubig, Kuya Hari, tumambay muna ako sa ilalim ng puno ng mangga. At nang makita ko ng aking lolo, tinawag niya ako, Kuya Hari. "Oh, Lino, ano bang ginagawa mo dyan? Magagabi na, pumasok ka na sa bahay. Huwag kang maglaro dyan ha, mag-aalis sa isna." Sagot ko naman sa aking lolo, Kuya Hari. "Opo, lo. Dito lang muna ako sandali. Papasok din ako sa bahay maya-maya." At nang may biglang tumawag sa pangalan ko, Kuya Hari, "Lino, andyan ka pala. Laro tayo." At ang sagot ko naman, Kuya Hari, "Oy, Vincent, ikaw pala yan. Kakarating mo lang ba galing sa eskwela?" Sabi naman po niya sa akin, Kuya Hari, "Oo, Lino, kakarating ko lang. Natagalan kasi kaming umuwi. Kasi kami yung sweepers ngayong araw na ito." Ang sweepers nga pala, Kuya Hari, ay yung naglilinis ng classroom tuwing uwian. Naka-assign yun iba't ibang araw, iba't ibang estudyante din. "Tara Lino, laro tayo. May dala akong bola." Vincent, hindi na kasi pwede. Sabi ni Lolo, bawal na po maglaro pag mag-aalas 6 na. "Sige na, wala pa namang alas 6 eh. Mga alas 5:30 pa naman. May 30 minuto pa naman tayo makapaglaro." "Lino, sige na nga Vincent. Basta saglit lang ha. Baka kasi mapapagalitan ako ni Lolo eh." Ito naman no, gusto naman talaga niya makipaglaro din. "Sige tara na." At ayun na nga, Kuya Hari, nag-aagawan na kami sa bola. Nagsushoot-shoot kami kasi may ring din naman doon sa ilalim ng puno ng mangga. Dahil naaaliw kami sa kakashoot ng bola, Kuya Hari, na alas 6:30 na pala ng gabi. Tinawag ako ng aking lolo. "Lino, ano ba? Ang tigas ba naman ng ulo mo? Sinabi ko namang sa'yo huwag kayong maglaro sa ganitong oras. Hindi na natin oras ito, Lino. Pumasok na kayo sa loob." Kasama po ba si Vincent Lo? Pauwiin mo na yan sa bahay nila. Baka hinanap na rin yan ng mama niya. "Halika na rito para kumain na rin tayo." At ayun na nga, Kuya Hari, pumasok na ako sa bahay. Kaming dalawa lang pala ng lolo ko na nakatira sa bahay namin. Kasi yung mga magulang ko ay wala rito kasi nagtatrabaho sila sa malayo. Habang kumakain kami, Kuya Hari, sinabihan ko si Lolo, "Lo, pwede po ba ako manood ng TV pagkatapos kumain?" Sabi naman ng aking lolo, Oo naman Lino, bakit naman hindi? Biyernes ngayon, Sabado bukas, kaya walang pasok, kaya pwede ka manood ng TV. Pero hanggang alas 8 lang ha, or mga alas 9, huwag kang masyadong mapagabi. Matulog ka ng maaga, at nang lumaki ka pa, ang liit-liit mo kasi." At ang sagot ko naman sa lolo ko, Kuya Hari, "Bakit naman kasi Lo hindi ako nagmana sa inyo? Na parang kapre, ang tangkad mo kasi Lo. Pero baka naman tatangkad pa ako Lo, kakain ako ng mga masustansyang pagkain." "Ayan Lino, mabuti yan. Kumain ka ng maraming malunggay at ng masustansya para tumangkad ka man lang kahit papano." Ayun na nga, Kuya Hari, nang natapos kaming kumain, nanood na ako ng TV. At habang nanonood ako ng TV, Kuya Hari, aliw na aliw ako sa programa. Bigla bang mayroon akong napansin na parang anino na dumaan sa harapan ko. Sabi ko sa isip ko, Kuya Hari, ano kaya yun? Ba't parang may dumaan na anino? O baka naman guni-guni ko lang yun. Bahala nga yun. Maya-maya yan, Kuya Hari, habang nasa kwarto si Lolo. Biglaan niyang tinawag ang pangalan ko. Lino, ikaw ba yan? Ano bang kinakatok
mo sa kwarto ko? Hindi ka ba natulog? At nang dahil medyo malakas yung TV ko, Kuya Hari, hindi ko masyadong narinig si Lolo. Pero alam kong parang may nagsasalita. At dumapit ako doon sa kwarto ni Lolo. Lo? Tinawag mo ba ako? Sabi ni Lolo. Ikaw ba yung kumakatok sa kwarto ko? At ang sagot ko naman, Kuya Hari, hindi po, Lo. Nanonood lang po ako ng TV. Hindi po ako kumakatok sa'yo. O siya, baka pusa lang yon. Anong oras na ba? Alas 9 na po, Lo. O siya, matulog ka na. Maggagabi na. Matagal ka na magigising kinabukasan yan. Ang sagot ko naman sa aking lolo, Kuya Hari, opo, Lo. Papatayin ko lang muna yung TV at aakyat na rin ako sa taas para matulog. Good night, Lo. Nasa taas pala yung kwarto ko, Kuya Hari. May attic kasi yung bahay ni Lolo. At mag-isa lang ako doon sa taas. Pero sanay na po ako, Kuya Hari. Kasi matagal na po ako mag-isa matulog sa kwarto. Sinanay kasi ako ni Lolo na mapag-isa kasi hindi daw habang buhay na meron akong kasama lalo na't matanda na si Lolo. At napaakyat na ako sa taas, Kuya Hari. Para bang meron akong napansin na para may sumusunod sa akin. Pero binabaliwala ko na lang, Kuya Hari. Kasi alam kong kami lang naman ni Lolo dalawa sa bahay. At saka baka nga rin pusa lang yon, sabi ni Lolo. Kasi may pusa din naman talaga sa bahay namin. Pumasok na po ako sa kwarto ko, Kuya Hari. Bago ako matulog, Kuya Hari, at bago ako humiga, nagdarasal ako. Yun kasi ang turo sa akin ng aking lolo. Pagkatapos ko pong magdasal, Kuya Hari, humiga na ako sa aking higaan. Pero nakalimutan ko pala patayin ang ilaw. Hindi pala ako nakakatulog pag may ilaw. Kaya bumangon ako ulit, Kuya Hari. At habang inaabot ko ang switch ng ilaw, Kuya Hari, dahil maliit pa ako, hindi ko masyadong abot, pumatong ako sa upuan. At hindi ko pa po na-switch yung ilaw. Bigla na lang itong nag-switch mag-isa. Takang-taka ko, Kuya Hari, kung sino. Mag-isa lang naman ako sa kwarto ko. Pero nang dahil nga napatay na yung ilaw, pumunta na lang ako sa aking higaan at natulog. Sa kalagitnaan ng gabi, Kuya Hari, bigla akong nagising kasi giniginaw ako at kinakapa ko po ang aking kumot. Nasaan kaya dito yung kumot ko? Ba't parang nawala? Bumangon ako, Kuya Hari, at pinailawan ko. At may bigla akong nakita na parang tumatakbo. Ano kaya yun? At yung kumot ko, Kuya Hari, nakita ko na lang sa ilalim ng aking higaan. Bakit kaya ito napunta dito? Sino kaya nagdala? Di bali na. Inaantok pa kasi ako. Anong oras na ba? Nang tiningnan ko po sa orasan, Kuya Hari, alas 3 na po yun ng umaga. Alas 3 pa pala. Ay, kaya pala antok na antok pa ako. Kaya kinuha ko yung kumot, Kuya Hari, nasa sa ilalim ng aking higaan at natulog ako ulit. At kinaumagahan yan, Kuya Hari, nagising na lang ako sa katok ng aking lolo. Apo, Lino, ano ba? Gumising ka na. Alas 9 na ng umaga. Matagal ka siguro natulog, ano? Kaya matagal ka nagising. Bumangon ka na dyan. Anong oras na? At nang makakain na tayo ng almusal. Kasi nakapaghanda na ako. Kanina pa ako nagising. Ikaw dyan, tulog pa. At ang sagot ko naman sa aking lolo, Kuya Hari, Opo, Lo. Babangon na po ako. Gising na po ako, Lo. At nang bumangon na nga ako, Kuya Hari, napansin ko na wala na naman doon ang kumot ko. At nasa isip ko, baka nasa ilalim na naman ito ng kama ko. At yun nga, Kuya Hari, nandun nga sa ilalim ng kama ko. At laking pagtataka ko kung bakit laging nandoon yung kumot ko. At hindi ko na lang pinansin, Kuya Hari. Bumaba na lang ako dahil nag-aantay si Lolo na makapag-almusal na kami. Apo, ano ba? Bumaba ka na dyan. Tanghali na. Opo, Lo. Bababa na po ako. O ano ba yan? Sa susunod, gumising ka ng maaga. Marami tayong gagawin. Opo, Lo. Lo, pagkatapos kong kumain, pwede po ba ako makapaglaro sa labas?
Ayan ka na naman. Hindi ka pa nga nakapagtapos kumain. Laro na naman yung iniisip mo. Oo naman, pwede ka maglaro doon. Basta gawin mo muna yung mga kwaderno mo para kinabukasan. Hindi ka na magkakaranda pa na naman. At saka tapusin mo na rin yung pag-iigib mo. Hindi mo pala inigiban lahat kahapon eh. Kasi naglalaro ka na naman doon sa labas. Tapusin muna yung pag-iigib din pagkatapos mong kumain bago ka makapaglaro sa labas para may magamit tayo. Kasi pag ginagabi na, tsaka pa tayo mawawala ng tubig. Mahirap na yon. At ang sagot ko naman sa aking lolo, Kuya Hari, Opo, Lo, mag-iigib po ako. At nang matapos na nga akong kumain, Kuya Hari, dali-dali ko naman kinuha yung mga iigiban ko. Kasi nga, gusto ko matapos agad kasi maglalaro na naman ako sa labas. At nang nandun na ako sa poso, Kuya Hari, nagkataon naman na nandun din si Vincent. Sabi niya sa akin, Uy, Lino, ikaw pala yan. Mamaya ha, maglaro tayo ng basketball. Doon pa rin, sa tapat ng bahay nyo, yung sa ilalim ng mangga. Maganda kasi doon, kasi hindi mainit. Sabi ni Mama, mas maganda na daw yung hindi naiinitan. Kasi ibang klase na daw yung init ng panahon ngayon. Sabi ko naman kay Vincent, Kuya Hari, sige ba Vincent, gusto ko yan. Sige ha, laro tayo pagkatapos ko mag-igib. Sige Lino, kasi tatapusin ko rin itong pag-iigib ko. At nang natapos na nga kami sa pag-iigib, Kuya Hari, dali-dali naman kaming nagtakbuhan papunta sa ilalim ng puno ng mangga. Bit-bit ni Vincent yung bola na paborito niya. Dalawa kasi yung bola niya, Kuya Hari. Yung kulay asul at kulay pula. At nung araw na yun, Kuya Hari, kulay pula ang dala ni Vincent. At yun na nga, Kuya Hari, aliw na kami sa pagsushoot ng bola. Ang saya namin. Pero, bigla na lang nahimatay si Vincent na hindi ko alam. Vincent, ano ba nangyari sa'yo? Vincent, gumising ka. Lo, tulong Lo. At nang narinig ako ni Lolo, nasigaw ako ng sigaw. Sabi niya, Apo, ano ba nangyari dyan? Alo, si Vincent po, bigla po siyang hinimatay. Agad-agad naman si Lolo na lumapit sa amin. Ano ba nangyari sa kaibigan mo? Hindi ba siya nakapag-almusal? Hindi ko rin alam, Lo. Nagkita lang naman kami dun sa poso. Nag-iigib din siya ng tubig. At ayun, niyaya niya ako maglaro ng basketball dito sa tapat ng bahay natin. Ganun ba, Apo? Taga saan ba yung kaibigan mo? Malayo ba yan dito? Hindi po, Lo. Diyan lang po, Malapit lang din siya. Alam mo ba yung bahay nila? Opo, Lo, alam ko. Tara, bubuhatin ko at ihahatid natin sa bahay nila. Sige po, Lo. At ayun na nga, Kuya Hari. Hinatidan namin si Vincent sa bahay nila. At ayun, kinausap ni Lolo ang ina at ama ni Vincent. Mari, ano bang nangyari sa anak nyo? Hindi ba siya kumain kaninang umaga? Sir, kumain po yan bago siya nag-igib ng tubig. May dinaramdam ba yung anak nyo? Hindi po namin alam, sir eh. Wala naman po siyang sinabi sa amin. So, ano bang dapat natin gawin? Dadalhin ba natin sa hospital yung anak mo? Hindi na rin siguro. Meron namang manggagamot dito malapit sa amin. Ipapagamot na lang po namin siya kung bakit nagkakaganito siya. Hindi namin alam. Nag-aalala kasi ako sa anak mo. Kasi kung sa apo ko to nangyari, siguro hindi ko na alam ang aking gagawin. Oo siya, alis na kami ha. So, kayo nang bahala sa anak nyo. Inatinan namin siya dito. So, Lino, tara na. Uwi na tayo. At nang naglalakad kami pa uwi ng lolo ko, Kuya Hari, tinanong ko naman si Lolo, Lo, ano kaya nangyari kay Vincent? Hindi ko rin alam, Apo. Pero madalas pag ganyan, pagkulang sa pagkain, o yung nagugutom, kaya hinihimatay. Ganun po ba, Lo? Sana po, Lo, ganun lang po yung nangyari sa kanya. Kasi malakas naman po siya, Lo, nung naglaro kami. Hindi ko rin alam, Apo. Kaya ikaw ha, kumain ka sa tamang oras at nang hindi ka matulad dun sa kaibigan mo.
Kawawa naman yun. Kasi kung sa'yo yun nangyari, hindi ko alam kung ano ang aking gagawin na po. Opo, lo, tandaan ko po yung sinasabi mo. Yan ang apo ko, masunurin. Kinabukasan ng Kuya Hari, may biglang kumatok sa pintuan namin. Mang Berto? Mang Berto? O, sino yan? Ako po to. Si Maricel. Yung ina po ni Vincent. Maricel, anong sadya mo rito? Ba't ang aga mo naman? Bakit ba kayo na parito? Mang Berto, ako pala si Pablo, yung ama ni Vincent. Naparito kami kasi pinapunta kami nung albularyo. Pinatingnan kasi namin si Vincent kahapon. At ang sabi niya, nakulam daw ng itim ng duwende. Itim na duwende? Opo, Mang Berto. At ang sabi niya po sa amin, hindi niya po kayang kapangyarihin ng itim na duwende. Napakalakas po daw kasi nito. Kaya yung nag-iisang bukod tanging mahusay na albularyo, yun lang po daw yung makakagapi sa kanya. Mahusay na albularyo? Sino naman yun? Ikaw po daw yun, Mang Berto. Kaya kami naparito sa inyo. Tulungan mo naman kami para mapagaling ang aming anak. Awang-awa na po kami kay Vincent, Mang Berto. Kung ano-ano na pong insektong lumalabas sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Lantang gulay na po siya kung titingnan mo, Mang Berto. Maawa ka naman sa amin, no? Ikaw yung tinuro ng albularyo na makakatulong sa amin. Oo nga po, Mang Berto. Maawa ka naman po sa amin. Tulungan niyo naman po kami. Pag-iisipan ko muna. Matagal na kasing hindi ako nanggagamot. Nilisan ko na po ang pagiging albularyo ko. 10 taon na rin ang nakalipas. Sige, pag-iisipan ko. Bumalik na lang kayo kinabukasan. At nang umalis na nga sila, Kuya Hari, napatanong ako kay Lolo. Lo, ano po bang sinasabi nila? Na ikaw rin yung pinakamahusay na albularyo? Apo, mahabang usapan ito. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat ng ito. Mamuhay ng tahimik, Apo. Ganun po ba, Lo? Pero Lo, kawawa po kasi si Vincent. May magagawa ka pa ba sa kanya? Pwede mo po ba siyang tulungan na magamot? Pag-iisipan ko, Apo. At ang dahil nga sa pagpupumilit ko sa aking lolo, Kuya Hari, napapayag ko siya na tulungan ang aking kaibigan na si Vincent. Oo siya, Apo. Tulungan mo ako dito. Ihahanda natin ang mga gamit na gagamitin natin kinabukasan. Puntahan natin si Vincent sa bahay nila. Yung asin, huwag mong kalimutan. Yung ikog pagi, dalhin mo na rin din. Tsaka yung ibang kasangkapan na nasa kwarto ko. Kunin mo, nasa ilalim ng aking higaan. Lahat ng yun, dalhin mo, Apo. Kinabukasan nga yan, Kuya Hari. Pinuntahanan namin si Vincent sa bahay nila. Tao po, Maricel? Andyan po ba kayo? Opo, Mang Berto. Nandito kami. Nag-aantay kami sa pagdating mo. Opo, Mang Berto. Sige, pasok kayo. Lino, pasok kayo. Saan ba dito yung kwarto ni Vincent? Para matingnan ko na siya agad-agad. Ali po kayo, Mang Berto. Akyat po tayo sa taas. Habang paakyat kami sa taas, Kuya Hari, pinagmamasdan ko ang bawat paligid. Kasi parang meron akong nararamdaman na kakaiba. Dito po kayo, Mang Berto. Pasok po. Ito na ba si Vincent? Malala ito. Kawawa naman si Vincent. Opo nga, Mang Berto. Halos hindi na po siya kumakain. Labis na po ang pag-alala namin sa kanya, Mang Berto. Lino, Apo. Tulungan mo ako dito. Ilatag mo ang mga kasangkapan. Dito mo ilagay sa tabi ng kaibigan mo. At ayun na nga, Kuya Hari, dinasalanan ni Lolo si Vincent na hindi ko naman po maintindihan kung ano po yung mga dinadasal niya.
At pagkatapos niya magdasal, Kuya Harry, binudburan niya ng asin ang buong katawan ni Vincent at bigla itong umusok at merong biglang nagsalita. Mang Berto, andito ka na naman. Magiging sagabal ka na naman sa mga hadikain ko. Oo, ikaw na ba yan? Hinko? Ang itim na duwende? Oo, Berto. Ako to. At nagkita na naman tayo uli. Ano pake mo sa bata? Bakit mo siya pinaparusahan? Ano bang kasalanan ng bata sa'yo? Sinira lang naman niya ang aming tahanan. At kahit sino, Berto, magagalit sa ginawa niya. At hinding-hindi ko siya papakawalan. At ngayon, may bago na kaming tahanan. At hindi mo kami mapapalis doon. Lisanin mo ang katawan ng batang ito. Kung hindi, ako mismo ang sisira sa bago niyong tahanan. Hindi mo malalaman kung nasaan. Malalaman ko din yan. Habang nagdarasal si Lolo, Kuya Harry, at doon nalaman niya kung nasaan ang panibagong tahanan ng duwende dahil dapat namin itong puksain para mapaalis siya sa katawan ni Vincent. Lino, apo ko, magmadali ka. Dalhin mo lahat ng gamit ko. Pumunta tayo sa bahay. Bakit po sa bahay? Sa kwarto mo, nandoon ang bago nilang tahanan. Ganun po ba, Lo? Sige, Lo. Susunod ako. Maricel, Pablo, dito lang kayo. Bantayan niyo ang katawan ni Vincent. Pagmasdan niyo na maigi at huwag yung hayaang mawala ang katawan niya. Opo, Mang Berto. Sige po, mauna na po kayo. Magbabantay lang po kami sa katawan ng anak namin. Tara po, Lino. Tara na. At ayun na nga, Kuya Harry. Agad kaming tumakbo ni Lolo pauwi sa bahay namin. At na nakarating na kami sa bahay, agad naman si Lolo umakyat sa kwarto ko. Apo, magmadali ka. Halika. Opo, Lolo. Silipin mo dyan sa ilalim ng kama mo. Kung anong meron dyan. Lolo, parang may isang puntod eh. Hindi ko alam. Para siyang maliit na bundok, Lo. Apo. Yan ang bahay nila. Wala ka bang nararamdaman dito? Yun nga po, Lo eh. Nakalimutan ko sabihin sa'yo. Tuwing natutulog ako, lagi ako nagigising sa madaling araw. Nawawala po yung kumot ko. At nang aking tiningnan, laging nandyan sa ilalim ng aking kama. Diyan po napupunta lagi ang aking kumot, Lo. Kaya pala, tinatakpan nila ng kumot ang bahay nila para hindi natin agad makikita. Sige, Apo, tulungan mo ako. Ilagay mo dyan mga kasangkapan natin at mga gamit at nang atin na masimulan. At habang nagdarasal si Lolo, Kuya Harry, nang hindi ko naman po maintindihan, agad naman po may lumitaw na maitim na usok at biglang Mang Berto, hindi ko papayag sa gagawin mo. So paano yan ngayon, Mang Berto? Wala ka ng proteksyon gaya ng dati. Binigay mo naman lahat ang mga proteksyon na yon sa apo mo at wala ka man lang tinira para sa sarili mo, Berto. So kung sa palagay mo magagapi mo ako ngayon, nagkakamali ka. Hindi natutulad ng dati. Mahina ka na ngayon, Berto. Wala ka ng proteksyon. Apo. Halika rito, Apo. Ikaw yung magiging proteksyon ko habang sisimulan ko ang pagbukas ng portal. Ikaw yung magiging pananggalang ko sa kung anumang atake na gagawin ng itim na duwende na iyan. Alo? Ano po ang aking gagawin? Basta, eto, makinig ka sa akin. Ito yung asin. May orasyon na yan. Iwisik-wisik mo sa kanya. At ikaw
ikaw pagi naman. Iwas-iwas mo sa kanya, Apo. Lo, natatakot ako, Lo. Huwag kang matakot, Apo. Nandito lang ako. Huwag kang matakot. At nang winisikan ko siya ng asin, Kuya Hari, nag-uusok ang kanyang katawan. Anong klaseng asin yan? Ba't napakahapdi? Sige lang, Apo. Wisikan mo pa siya. Habang bubuksan ko yung portal. Magpakatatag ka, Apo. At huwag kang matakot. Hindi ka niya magagapi. Kasi bata ka pa lang, Apo. Binigay ko na lahat sa iyo ang proteksyon mula nang pinanganak ka. Kaya hindi ka niya nagawang saktan tulad ni Vincent. At ang asin na yan, Apo, may dasal yan. Kaya nasasaktan siya ng tuluyan. Habang nanghihina ang maitim na duwende, Kuya Hari, agad ko naman siyang hinampas ng ikaw pagi at nang manghina ng tuluyan. Pero bigla niya ako pinugahan ng malakas na apoy. Takot na takot ako, Kuya Hari, kasi nagliliyab ang bawat sulok ng aking kwarto. Lo, ano po aming gagawin? Nagliliyap po yung buong kwarto ko, Lo. Apo, huwag kang matakot. Ilusyon lang yan. Buhusan mo ng asin at na mawala yan. Akala nyo ganun lang kadali yun? Kahit mapatay pa ang apoy, itong sa inyo. Agad dumakas ang hangin, Kuya Hari. Halos mapadpad kami sa lakas nito. At ayun nga, Kuya Hari, tumalsik si Lolo. Apo. Lo, okay ka lang po ba, Lo? Okay lang ako, Apo. Ipagpatuloy mo lang yan. Labanan mo siya. Lo, wag, Apo. Unahin mo siya. Huwag mo akong alalahanin. Makakatayo pa naman ako. Gapiin mo siya, Apo. Hindi ka na makakatayo, Berto. Ito ang sayo. At sa pangalawang beses, tumilapo na naman si Lolo, Kuya Hari. Apo, huwag mo akong alalahanin. Mag-focus ka sa kanya. Sa oras na aalis siya sa punso, uhusan mo ng maraming asin at nang hindi na siya makakabalik sa loob. Sige po, Lo. At saka, hampasin mo siya ng ikog pagi. Asintahin mo siya sa leeg. Diyan ang kahinaan niya. Sige po, Lo. At mabuti naman po, Kuya Hari, nakatayo ulit si Lolo. At agad na naman niya sinimulan ang pagbukas na portal. At habang binubuksan ni Lolo ang portal, hinampas-hampas ko ng ikog pagi ang itim na duwende. Ngunit nahirapan kong tamaan siya kasi napakaliksi niya kumilos. Yan kung makakatama ka sa akin. Kung ikaw ang tatamaan ko ng apoy na ito. Nagliliyap na naman ang apoy, Kuya Hari. At hindi ko alam kung paano ko siya lalabanan. At ayun na nga, Kuya Hari. Sabi ni Lolo, Apo, asintahin mo siya. Asintahin mo. Mag-focus ka lang. Magdasal ka, Apo. Magdasal ka. Dasal lang ang tanging makakatulong sa atin ngayon. Opo, Lolo. Magdadasal po ako ng mataimtim, Lolo. At pagkatapos kong magdasal, Kuya Hari, agad ko naman siyang hinampas ulit ng igog pagi. At nagkataon na pulupot ito sa kanyang leeg at agad kong hinampas sa sahig. Ang sakit. Ang sakit. Sabi naman po sa akin ng aking lolo, Apo, ipagpatuloy mo yan. Sige, hampasin mo pa. Yung asin, kunin mo. Ibudbud mo sa buong katawan niya. Sige na, Apo. Opo, Lolo. Agad ko namang kinuha ang asin at binudbud sa katawan ng itim na duwende, Kuya Hari. At nag-uusok ang kanyang katawan. At para bang naging lantang gulay siya, Kuya Hari. At sabi niya sa amin, Tapos, Berto, magtutuos pa tayo. Babalikan ko kayo. Babalikan ko kayo. Ano bang kasalanan ng bata sa'yo? Ba't ganyan ang galituhin ko? Sinira lang naman nila ang tahanan namin. Naglalaro sila ng basketball sa ilalim ng puno ng mangga. At nasira nila ang punso namin doon. ganun ba?
punso ba doon sa ilalim ng puno ng mangga? Sinira niyo daw? Ah, ah, opo, Lolo. Kung yung punso po ay katulad nung nasa ilalim ng aking higaan, opo, Lolo. Ginagawa po namin siyang patungan tuwing nagsushoot kami ng bola kasi medyo mataas po kasi yung ringlo. Kaya doon kami madalas ni Vincent pumapatong. Oh, ayan. Inamin na ng apo mo, Berto. Sino may kasalanan dito? Hindi ako. Pero kahit na ko, hindi pa rin yan sapat na dahilan para parusahan mo ang mga bata. Kailangan ka pa rin ikulong ulit sa dimensyon. Makakalabas din ako ulit niyan. Berto, paano ka nga pala nakalabas? Di ba nakulong na kita? 10 taon na nakalipas. Simula nung tumigil ka kasi sa pag-aabularyo, humina ang kapangyarihan mo. At ayun, nagawa kong mabutas ang ginawa mong portal. At nakalabas ako ulit. At ngayon nandito na ako sa labas. Maghahasik na naman ako ng lagim. Tulad ng ginagawa ko noon, Berto. At ngayon mahihina ka na dahil wala ka ng protection. Mag-aagapi na kita ngayon. Lino, Apo, tulungan mo ako. Ihagis natin siya sa portal. Opo, Lolo. Sige, Apo. Hindi niyo ako magawang ihagis. Mabigat pa ako sa kung inaakala ninyo. Kaya ko maging isang bigat ng bato. Lolo, napakabigat nga yan po, Lolo. Huwag kang mag-alala, Apo. Meron akong orasyon dyan para mapagaan natin ang katawan niya. Hampasin mo muna siya para mas lalo siyang humina at maging epektibo ang orasyon ko sa kanya. At hinampas-hampas ko naman siya, Kuya Hari. Habang mahina ang kanyang katawan, sabi niya, Ang sakit. Umanda ka sa akin, Berto. Magtutuos ba tayo? at ayun na nga, Kuya Hari, nagawa namin ihagis ang itim na duwende sa portal. Apo, mandali ka. Suportahan mo ako kasi isasarado ko ang portal at nang hindi na siya makalabas habang buhay. Opo, Lo. At ayun na nga, Kuya Hari, sinarado na ng tuluyan ni Lolo ang portal. Ayan na po. Hindi na siya makakalabas ulit. Wala siyang karapatan sa mundo natin, Apo. Kasi masama siyang duwende. At ayun na nga, Kuya Hari, ang mga sumusunod na kaganapan ay hindi ko na nalaman. Kasi ang sabi ng aking lolo ay nakahiga na daw ako at nawalan ng malay. Kinabukasan yan, Kuya Hari, nagising na lang ako sa katok ng aking lolo. Lino, Apo, gumising ka na. Anong oras na ba? Gabi ka na naman siguro nagtulog, no? Kaya hindi ka na naman maagang nagising. Bumaba ka na dyan. Gumising ka na. At nagising ako, Kuya Hari, sa boses ng aking lolo. Lo? Gising na po ako, Lo. Babangon na po ako, Lo. O bumangon ka na dyan na po at na makapag-anusan na tayo. Opo, Lo. Bababa na po ako. At nang nakababa na ako, Kuya Hari, nag-almusal na kami ng aking lolo. At tinanong ko naman siya kung ano na nangyari nung kagabi. Lo, ano na po ba nangyari kagabi? Ang sagot niya man po sa akin, Kuya Hari, kagabi. Bakit ba, Apo? Ano ba nangyari kagabi? Di ba po, Lo, mayroong itim na duwende yung nagbigay ng sakit kay Vincent na kaibigan ko? Ganun ba, Apo? Nananaginip ka na naman, Apo. Lagi ka nalang binabangungot. Sa kakalaro mo yan sa labas. Sobrang siguro yung laro niya ni Vincent. Kaya, huwag ka na masyadong maglaro dun sa labas, lalo na paggabi. Lagi ka tuloy binabangungot. Pinupuntahan kita alas 3 ng umaga kasi lagi kang umuungol. Kaya akala ko na kung napapano ka na. Ayun pala, binabangungot ka lang. Maya-maya yan, Kuya Hari, may biglang kumatok sa pintuan namin. Mang Berto? Sino yan? Si Marcel po ito, Mang Berto. At kasama ko rin yung asawa ko, si Pablo. Ano bang sadya natin? Lino, Apo, tapusin mo muna yung almusal mo.
at bubuksan ko muna ng pintuan yung bisita natin. Maricel, Pablo, ano bang sadya natin? Mang Berto, gusto lang po sana namin papasalamat sa iyo. Tungkol ba to kay Vincent? Doon tayo sa labas. Bakit po ba, Mang Berto? Hindi ko to pwedeng sabihin sa apo ko kasi gusto ko mamuhay siya ng tahimik at normal. Sinabi ko na lang sa kanya na binabangungot siya para hindi niya alalahanin ang lahat ng ito kasi ayaw ko maging albularyo din siya sa paglaki. Kaya hindi ko gustong ikwento o sabihin sa kanya ang mga pangyayari. Ganun po ba, Mang Berto? Magaling na po pala si Vincent ngayon at nakakapaglaro na rin siya. Naaalala ba ni Vincent ang lahat? May binigay kong orasyon sa kanya para makalimutan niya ang pangyayari yun, para hindi na rin siya matrauma sa nangyari sa kanya. Ganun po ba, Mang Berto? Kaya po pala wala siyang maalala. Kahit tinatanong namin siya, wala siyang maisagot sa amin kasi sabi niya natulog lang naman daw siya nung araw na yun, Mang Berto. Ganun ba, Maricel? Mabuti na rin yung ganun na walang alam yung mga bata. Kasi si Lino, binigyan ko na ng orasyon. Pero kahit pa paano, meron pa rin siyang naalala ng konti. Kasi siya kasi yung nakikipaglaban sa maitim na duwende. Kaya medyo mahirap mong burahin sa lahat ng alaala niya. Pero paunti-unti, makakalimutan din niya yun. Ganun po ba, Mang Berto? Basta po, salamat po talaga, Mang Berto. May dala po pala kami mga saging, kamote. Para po sa inyo to, Mang Berto. Ay, Maricel, abala ka pa na. Ka pa naman. Salamat ito. Tatanggapin ko ng lugod sa aking damdamin. O siya, hanggang sa susunod. At bang mga saging, biro lang. Pero kung meron, pwede rin. Paborito ko kasi ng saging. At ang apo kong si Lino, gustong-gusto din kasi to. Matutuwa siya sa binigay niyo sa amin. Salamat pala, Maricel, Pablo, hanggang sa uulitin. Nandito lang ako. At doon na po natatapos ang kwento ko, Kuya Harry. At sana po, mabunot niyo po ang kwento ko at maitampok sa channel niyo. Maraming salamat. At yun po ang kwento ni Lino. Napakamabait na bata at masunurin sa kanyang lolo. Sa mga hindi pa pala nakasubscribe, pakiclick na lang ang subscribe button para updated kayo sa mga panibagong stories natin. Maraming salamat!